Yan, isa din yan sa mga indicator ng inside track. Ayan, tatlong C. Dalawa magkatabi, isa malayo. Taas at baba ang target natin. Ayan, kung mapapansin nyo. Nasa taas, itong dalawa nasa baba. Kaso malaliman nitong mga naka-inside track na to kasi mula taas pababa yung C na to. So may tatlong depositong dala itong marker na to mga bok. Wala pa tong direksyon na sinasaad. Sinasabi lang nito may tatlong naka-inside track dito sa spot na to. At dito sa kabila mga bok, ayan, may mga tatlong hole pa din. Confirmation. Isa, dalawa, tatlo. Isa sa taas, dalawa naman sa baba, magkatabi. Meron pa rin uli dito. Ayan, nakasi ito. Puro papasok tong hole na to. Nakasi, tatlong hole. So may tatlong target tayo. Ito na naman uli, dito. Taas, baba, hiwalay. So location yan, yung tatlong magkakahiwalay na mga butas, kung paano natin matatagpuan yung mga deposito. So dito, yung dalawa nasa baba, yung isa nasa taas. Magkahiwalay, malayo, magkatabi yung dalawa. So itong marka na to, nagsasaad lang ito na mula dito sa pinagmarkahan, itong nakasi na to. Ayan. Itong nakasi na to, ito yung pinagmarkahan nila mula dito. Meron doon sa baba, medyo mataas, pero hindi lagpas sa taas ng bato na to kung saan man nakalagay. At mula dito sa pinagkalagyan ng marka na to, itong bato na to, may deposito din dito doon sa taas. Ayan. So kailangan lang natin mahanap yung elevation ng paligid natin. Katulad na lang nito. Diyan natin hahanapin yung taas at baba. Kasi may tatlong deposito ito. Ayan. So may mga location na tayo, taas at baba, yung dalawa magkasama, yung isa hiniwalay. So mula dito sa pinagmarkahan, itong bato na to, yung isa matatagpuan sa baba, yung isa halos kapantay niya, yung isa nasa taas. Tatlo sila. Isa, dalawa, tatlo. Indicator yan natin mga bok ng mga naka-inside track. At lahat ng nakalagay niyan sa bato na yan, lahat ng iminaraka nila, confirmation yan dito. Yan. Yan tatlong hole na yan, puro papasok. So ibig sabihin, ang may tatlong deposito na puro naka-inside track dahil yung tatlong butas na yan, puro papasok. Maliban dito. Ayan. Pero hinarangan nila dito. May hole pa pala to sa ilalim. Ayan yung hole. Nasa ilalim. Hinarangan to, inumbok to dito. Ibig sabihin, hindi palabas yung hole na yan. Inside pa rin. Nasa gilid na lang. Ibig sabihin yan, yung isang naka-inside, katabi niya, nasa gilid lang. So, tandaan nyo palagi yung mga given kasi doon tayo kukuha ng base kung saan natin mahanap yung mga deposito na sinasaad ng marka na yan. Lalo na to. At katabi niya lang mga bok. Ayan. Itong napakalaking kapa. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. Balikan muna natin to. Ayan. Itong marka na to. Kasi may target pa tayo dito. Kung mapapansin nyo, ayan. Napakadaming hole. Pero isa lang yung bilogan.
Tapos merong hiniwalay na isang linya. Tapos may manipis na hole. Tapos may linya uli na pakanan. So dito, nadikod ko na to doon sa Fuji Mountain. So hindi na natin pakialaman yung ibang marka. Ang pakialaman natin yung mga naka-inside rack. So katulad na lang nito mga bok. Ayan yung itong linya na to. Dito sa camera, titignan natin, linya lang. Pero sa actual, naka-letter C yan, pag ganyan. Pasi. Yan. So, ibig sabihin, isa rin to na may laman. Kasya yung isang daliri niyan, mga bok. Ayan. So, ibig sabihin, sa tatlong naka-triangle na bato, ito may deposito. May kasamang hukay. Ang direksyon natin, yan, yung linya na yan, pakanan. Wala ba kayong napipicture niyan, mga bok? Kung anong itsura? Yan, oh. Kalukuhan na naman to ni Kapa, eh. So, ganito sila magmarka, mga bok. So, ito yung marka natin. Ayan. Tapos, ang direksyon natin, pakanan. At mula dito, susundan natin yung linya na yan. Ito, walang ibang tatamaan, kundi ang watchtower. Yun, ang nag-iisang bato sa gitna ng field na to. At malaki yan. At ang bato na to, mga bok, may indicator din to. Katulad na lang yan. Ayan. May hole pa to dito. So, female organ na naman to. Ayan. Bantayan nyo yung mga nakalinya na to, mga bok. Ayan. Tapos may hole dito. So, female organ yan. Ito may hole na maliit. Meron isa malaki. Kasya yung dalawang daliri, papasok. Indicator natin to na dalawa ang deposito na dala nito. Isang hukay, isang basag. Kasi mas mababa ito sa tuhod. Kaya yung bantayan natin sa mga marka. May target tayo sa taas. May target din tayo dito sa baba. Itong hole na to. Yan. Pero dito tayo mag-focus, mga bok. Kasi ito na yung may linya na dumaan dito sa ano na to. Ayan. So, break this marker. Yan. Aakyatin lang natin yan. Ayan. Papunta doon sa taas. So, yan yung tinubuan talaga ng damo, ano. At itong bato na to, mga bok, kung mapapansin nyo, ayan, may ulo. So, pagong ito. Baka. Pero pansinin nyo to, mga bok. Yang tinapyas na yan, ibig sabihin yan, half turtle. Hindi ito pagong. Ayan yung ulo, nandito yung katawan, pinutol. Ibig sabihin, si Kapa ito. Hindi ito pagong. So, ito pang ano nito, confirmation na si Kapa ito. Ayan, hindi na lang masyado nakita. Pero ito, naka-V ito. Yan. So, ginamit nila ang triangle na sign ng water element ng 4 quadrant. Hindi nila pwedeng gamitan to ng bilog, mga bok, dahil ang mangyayari niyan, magiging metal ang element. So, ang pinapahiwatig nito, water. Yan yung shape na ginagamit ng water element ng 4 quadrant. At may talagang ano dito, ayan o. May gatla ito. Pababa. So, kaya hindi nila pwedeng lagyan ng metal yan. Ay, bilog. Para sabing si Kapa ito. Dahil may kanal dyan, so ibig sabihin may didig tayo dyan sa part na yan. Pero since triangle ang ginamit nila, ibig sabihin yan wala tayong ididig dito sa harapan. Dahil magdidig tayo dito sa bandang to. So hindi na natin ito pakialaman. Doon tayo paakyat, mga bok. Yang linya na yan, paakyat yan. So ibig sabihin kinain na ito ni Kapa. Lagi nating tandaan, pag si Kapa dumukot,
malalim yan. Kaya ang mga deposito dito nasa ilalim ng bato. Dahil sobrang lambot ng mga bato dito. Ayan, talagang nasa gitna yung ano na yan. Oh, pinakagitna. So isang palatandaan na si Kappa ito, itong pinutol na katawan. Basta parang pagong tignan na putol-putol ang katawan, ibig sabihin si Kappa yan. Kahit tapyas-tapyas man yan dito sa taas, okay lang yan. Huwag lang ganito, pinutol. Kung titignan natin to, napakalaking letter D. Ayan, napakalaking letter D yan. So ibig sabihin half turtle. Nandun yung ulo niya. Andito yung target natin. Nandun yung linya. Paakyat, hindi pababa. Dahil dalawa ang target natin dito sa spot na to. Yung isa hukayin, yung isa babasagin, ito kinain na ni Kappa. Confirmation pa ito mga bok. Ayan, itong marka na to, na may hole. May isang target pa pala tayo doon. Parang wala akong nakitang indicator dyan na may naka-inside dyan. Hindi ko lang siguro napansin mga bok, pero ito, ayan. Parang letter U. Yan, naka-U. Tapos ito ginawang C. So, mahalagang bantayan nyo tong marka na to. Ayan o. Na may dot. May target pa tayo doon. Sa bandang kanan. Yan, papasok. So, mula dito, may dalawang target tayo naka-inside. Yan, patusok din yan. Hindi yan alas 12. Maliit na, malaking butas, maliit na butas. So, ibig sabihin, mula dito sa marka na to, yung deposito, malapit na dito. Dahil malaki to. Yung isa malayo. So, ito, hair sign na idinugtong sa break disc rock. Naka-letter C na may hole. So, may target tayo dun sa kabila. Ayan yung itsura niyan mga bok. So, ang target natin nasa baba, yung deposito. Mula sa tinutukoy niyang rock, yung target natin nasa baba. Nasa ilalim ng bato. Papunta din yan mga bok. Yan, sa kanya. Hindi ko napansin may ano pala to, si Fuji Mountain. May nakaligtaan akong marka dito. So, ngayon ko lang to napansin din mga bok ito. Yang letter U na yan. Yan. Here sign. So, magiging pointer na rin natin to dahil ito, naka-letter C, break this rock. So, susundan lang natin yan. At dito, ayan, may mga naka-C, may hole. Ito, mula taas pababa mga bok, ayan. Ang hole. So, nasa ilalim niya. Yan, may naka-C. So, ito, pointer. At dito, itong hole na to, mababa na naman sa tuhod, papasok, hukay at basag. Dahil kasya din yung dalawang daliri, ayan. Oblong. At may ano dito, butas. Ayan o. Tagos yung butas. So, hukay at basag. Ito. Pero ang target natin dito, kung saan man to nakatutok, itong butas na to, so, taas at baba at literal na magkatabi. So, kung dito yan nilagay, tagos dito, taas at baba. Pag butas na dito, tumagos dito sa kanan, side by side. So, nasa gitna siya. So, ibig sabihin, ang target natin, taas at baba at literal na magkatabi. So, doon yan nakatutok mga bok. Puntahan natin yan mamaya. At dito sa gilid niya, may mga butas-butas din. May baliktad na letter E. So, 3 target natin. Ayan, 1, 2, 3. Sa gitna. At dito, ayan. Ay, ito. Here. Ito ang hair sign. Here. Tapos, tinabihan ng person. Ayan, mga bok. Person yan. May linya. So, bakit ito nagiging person? Dahil yan, itong marka na to, ang sumisimbolo ng puwet.
So, kailangan natin mahanap yung butas ng puwet. Kaya sundan lang natin yung linya na yan. Yan. So, yung linya nakadugtong dito ano. Confirmation pa 'to mga bok. Ayan, naka-letter C ito. Napapasok yung butas. Ayan, papasok uli. So, ibig sabihin, under this rock. Huhugutin ko lang mga bok. Kalalim ng butas. C na may hole, papasok under this rock. At dito, heart na baliktad. Buta siya, pero binaliktad na heart na may hole. Ayan, may hole sa gitna. Yan ang hole niya. Heart yan na may dot pa sa kabila. So, yung marka na yan mga bok, nagsasaad lang yan. Na mula dito sa marka na to, yan, dalawang C yan. Ibig sabihin, dalawang chamber ang tinutukoy. Heart na baliktad yan mga bok, nandito yung tulis. Tapos, ginawang butas na may hole. Yan, ididiretso natin yung hole na yan, papunta yan doon sa kabila. So, naandyan si Fuji Mountain. May target nga. Talaga naman. Tapos mula dito sa marka na to, may target tayo sa kanan. So mula dyan, may target tayo sa kanan. Ayan. Ang target natin dito, puro nasa ilalim. Yung deposit under the rock. Kasi nakataob yung C. Dalawang chamber na nasa ilalim ang deposito. So wala nang ibang ano dito mga boksa na maano nyo to. Nakuha nyo. May nakasipa pala dito. Talagang binasag yan, oh. Tapos may mga hole. Dalawa. Piningas pa pala to. Yan. So, ito yung person. Yan. Nangangahulugan ng puwit yan. Kailangan lang natin masundan kung saan yung butas kasi yun yung target natin. Kasi doon dinudukot ni Kappa ang Shirikudama. 3 target natin. So, puntahan lang natin yun. Si Fuji Mountain kasi winter din pala yan. Yan yung C na may ano, na may hole dito. Dalawa. Puntahan natin to. May target pa pala tayo dito. Hindi ko to napansin nung nakaraan. May naka-inside din pala to. Andito yung mga marka niya. Ay, ito, mga papasok. Yan. Ay, ito, mga hole. May papasok pa pala. Ay, hindi, alas 12 ito eh. Yan, alas 12. Ito, letter D. Metal, ay, ito. Sus. Ayan o. Ito yung indicator na may naka-inside sa kanya. Hindi ko nakita dahil, ayan o, napakaliit. Double hole yan mga bok. So, itong hole na to, patusok at may hole din maliit. Makinis yung pagkagawa niyan. Yan. So, yun pala. Pero hanapin natin. Papunta yan to, no? May target tayo. Ay, ito. Nandito yung person. Lipat lang ako. Kailangan natin ng hole. Nandito ang person. Kailangan natin butas ng puwit nito. So, ayan. Kung mapapansin nyo to, ayan. May linya, no? Pero may linya pababa. Ay, babae ito. Ayan. Female organ yan mga bok. Diretso na yan pababa. So, ibig sabihin, meron tayong babasagin, meron din tayong huhukayin. Pero hindi natin pakialaman yung huhukayin dahil kailangan natin ng babasagin. So, tignan natin yung person na to mga bok. Kung may hole ba to? Kasi yun yung target natin eh. Yan. Yung linya na yan. Ito ang hole. Nandito. So, kasya yung 4 eh. Oh. Ito yung dudukutin natin dito.
Kaso nasa ilalim. Palagi niyong bantayan yung mga given kung saan. So, nasa ilalim ng bato ang target natin. So, ito nasa ilalim. Dito, may letter H na nakalagay. Kappa method. Dokot. Malalim. So, ito. Ayan. May linya. Tapos hole. Ibig sabihin below or under. Yan yung nakasaad. Ang target nating deposito, nasa baba. O nasa ilalim. Kadami. So, hindi ko to napansin nung nakaraan. Ngayon lang. Ay, ito. Ayan o. Talagang may gatla. Talagang hiniwa to kalalim. Papunta dito. Talagang pingas ano. Tapos dito parang letter H ito mga bok. So pansinin natin yan. Under. Yan si Fuji Mountain. So ito yung likod niyan. Yan. Yung likod ni Fuji Mountain. May target din pala. Ngayon ko lang to napansin. So ayan. May ano pa pala dito. Nakasi. Na may hole. So ibig sabihin. Dito sa kaliwa. So dito sa kaliwa. Meron pa dito. Parang naka-letter V pala to, no? Ayan. Tapos papasok na naman. Yung linya na yan, tapos itong dot na to, kanan, sa baba. So, nakasa doon, sa kaliwa. Dito, pa kanan. So, dito tayo sa gitna. Yan. Nandito, yung pinagmarkahan nila. Dito sa ilalim. So, talaga naman tong hapon na to. Bantayan nyo palagi, mga bok, kung mga given nila. So, yan yung person. Karugtong dito yung hole. Lagi target natin yan. Nasa ilalim. Nasa gitna. Di Fuji Mountain. Ngayon ko lang to napansin. May target din pala to. So, kung hindi ko lang nakita yung marka na yon mga bok. Dahil sa marka na to. Itong hole. Yung hair sign. Yung letter U na idunugtong sa letter C. Si Kappa. At si Fuji Mountain. Yun. Talagang literal magkatabi sila. Tapos yan yung isang bato na pinagmarkahan nila mga bok. Naandyan ang mother code natin. Magkatabi. Tapos may target pa tayo dito. So kung mapapansin nyo yung hole na yan. Yan, malaki yan. Papasok din yan na nasa gilid na nakaharap naman doon kay Kappa. At itong ulo na to. Ayan. Kung titignan natin ganyan lang. So parang pagong din pala to. Kappa pa rin kasi tapyas-tapyas. Pinutol yung katawan. So kung titignan natin, ganyan lang siya dito. Pero kung doon yan sa taas, hindi ko na lang aakyatin kasi nakakatamad na umakyat. Pointer yan. Kasabay din ng butas na yon. Yan, yung malaking butas na yan, nakaharap yan doon kay Kappa din. Yan yung itsura niyan dito. So ito, target din natin to. Itong bato na to. Dahil dito sa area na to, ito yung pangalawang bato na may butas dyan sa tuktok. So may bayabas dyan patay na. Nawala na naman ang dahon kasi panay init na kasi. Tapyas-tapyas. Doon tayo sa kabila. At dito, yan. Ito yung target natin dito sa kabila. So, mga indicator na naman to. Ayan. Kung mapapansin nyo to, kasi dalawa daliri na nakaliter C. Yan. Ay, hole pala to. 5. Hole din pala. So, dalawa,
pansinin nyo to naka-inside. Ayan, dalawa. So, ibig sabihin, dito sa spot na to, may dalawang bato pa na naka-inside. Yan. Pero, nakasaad dito. Ayan. Isa, dalawa, pangatlo. Yan, ang pangatlong target. Nakasaad dito, dalawang naka-inside. Pero nakalagay dito sa butas. Sa inventory natin, tatlo sila. Dalawa yung mababaw, isa yung malalim. Dalawang basag, isang hukay. Ayan. Ito yung nakasaad nito mga book. Dalawa sila ang babasagin natin na naka-inside. Ito pa ang isang indicator. Bilog na hole. Pababa. Talagang walang stopper. So, ibig sabihin, indicator din ito na itong bato na to may deposito. At sa baba lang din, may naka-letter C na naman na papasok. Ayan. Lagi nating tandaan mga bok, ang target natin nasa ilalim ng bato. May hole pa papasok uli. Tinago. Pero yan yung target natin. Kappa method. Isa dukot at hukay. So ito yung dukot, hukay. Bakit hukay? Hinahatak yan ni Kappa para ilalim. Ito hindi niya pa nadukot. Ito hinatak niya pa pailalim. Pero patay na tong mga ano na to. Yan yung ibig sabihin ng mga nakahilira na mga butas, tatlo, si Kappa yan. Ang pinapatungkol niyan. May isang hole pa pala dito na may isang butas na malalim din. So ayan. Yan, tatlong hole na magkahilira. Tapos may isang butas. Ibig sabihin yan, si Kappa. Si Kappa ito. Itong marka na to. Pero, ang target lang natin dito, tatlo. Dahil malalaki. Ibig sabihin, malapit na dito. Yang isa na yan, malayo yan dito. Yung tinutukoy niya. Kasi itong bato na to, yan. Yung bato na yan, nakatutok yan doon. Yan, si Kappa. So, nakasadyan, dalawang target natin, ano? Dalawang hukay, isang basag. So, ito yung hukayin din natin, ay babasagin. Dito, may marka din ito. Yan, kung mapapansin nyo to, tagusan yan. Yan. Oh. Uy, naputol. Ayan, tagus yan. Oh. So, itong hole na to, hindi ko pa tayo makonfirm sa ngayon mga bok kung ang sinasaad ba nito hukay o kaya basag. Kasi, laging nataon itong letter D na to na may kasabay na hukayin. So, ito may kasabay din silang hukayin mga bok. So, dito, itong marka na to, ayan, kung mapapansin nyo. Ito yung taas at baba. Yan. So, tawag ni Sir Chris nito, anchor lock. Pero dito sa channel ko na to mga bok, up and down yan. Yan, kayo na bahala ang gumamit ng term niyan mga bok. Basta dito sa channel ko, so taas at baba yan. Yan, pansinin nyo to. May linya tapos may hole. Parang naka-wall ito. Ngayon, kung susundan natin yan, ayan, papunta naman tong hole na to doon sa isang bato. Kay watchtower. So, itong isa pang indicator mga bok na may isa pa. Ayan o. Yan. Kasya yung isang daliri ano. Yan. Dalawa ang babasagin natin mga bok. Isa yung hukayin. Dalawang bato lang to nandito. Yan. Dalawang bato. So, may linya to dito. Yan. Talagang nakakrack. Papuntang baba. Ayan o. Pababa, natakpan na lang dito. At dito sa kabila, may crack din. Ayan. Nakakrack pa din. At may ipinatong talagang dalawang bato. No, magkatabi. Ayan. So, putol yun doon.
Yan, pinutol yan. Kung titignan natin, parang pagong na maliit. Pero dahil pinutol yung doon sa kabila, ibig sabihin half turtle. So ito yung mga pagkakaiba ng pagong at nikapa. At ito pa isang indicator dito. Ayan, papasok na butas, bilog na bilog. Mas mababa pa to kisa sa tuhod ko. Ibig sabihin, dalawa ang target natin dito. Mula dito sa marka na to. Ang hukay at basag. At nakasaad dito sa given natin, dito sa marka na to, na ang target natin, taas at baba. Huwag nating kalimutan ang mga given na marka dahil doon tayo kukuha ng mga ideya kung saan nila itinago. So, nasa ilalim na naman to ng bato. Dahil, yun yung mga nakasaad doon sa marka natin. Nasa ilalim ng bato. So, tanggalin tong bato na to. Basagin tong isa. Kasi nasa ilalim. At lalo na to. Nasa ilalim din. Dahil sa C na yan. Yan yung letter C. Nasa ilalim. So, tatlo yung deposito na malapit dito sa marka na to. Dahil malalaki ang pagkabutas. Yung isa, malayo na. Dito. Dahil maliit yung hole na inilagay nila dito sa marka na to. Ayan. Parang double hole din to. So, mula dito sa taas, parang nasa mga 2 yung haba ng letter C na to, papunta dito sa hole. Nasa ilalim ang mga target natin. So, yan yung mga given natin dito. Huwag niyong kalimutan para hindi tayo mawala sa paghanap na ng deposito. So, yun. Dalawa lang naman ng bato dito sa pinakagitna ng field na to. Yan. Ang watchtower na bato. So, nandyan yung paliguan ng kalabaw yun. So, ito yung nakasaad doon sa June 25, 11. Yan. Ito yung pinapaliguan ng kalabaw na nasa pinakagitna ng field na to. Yan. Ang code 5. Yan. Pinakagitna talaga to. Nakatabi lang ng 2 bato. So, 3 ang deposito na dala nito. Yan. So, sana may nakapulutan nyo to ng konting kaalaman mga bukano, mga konting ideya dito sa mga marka na ginagamit ng mga Hapon. So, muli, ito si Natch na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, may alam ka sa mga marka. Hanggang sa muli.